that correct? Yes, sir. Hindi sa kabilang iba. Mabuhay na. Wala. Wala. Dito na nga, siguro. Ayaw. Tapos sa'yo. Oh my. Swearing. Oh my gosh. Attention! Hanggang beto tawad. Bit tawad. Na! Slow! Cut! Ito! Bibugay na! Bayang magiging bayang. Outside, na! Darap, na! Tayo manalangin. Dakil ng Diyos, Ama sa langit, maraming salamat sa araw nito. Maraming salamat po muli sa panibagong araw na gawin sa aming Panginoon. Maraming salamat din po sa panibagong kalayaan na bigay sa aming Panginoon para kami po makapag-aral at aming mahalin ang aming bansa. Nawa po Panginoon, sa aming gagawin na ito, nawa po Panginoon, nagabayan niyo po kami at kayo po, ibigyan niyo po kami ng kalakasan at bigyan niyo po ito. Nawa po Panginoon na ito po ay magbibigay puri sa inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, outside, na! On my honor, I will do My best to do my duty to God and my country, the Republic of the Philippines, and to obey the Scout Law, to help other people at all times, to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight. Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, lean, and reverent. Darap. Scout! Third! Sa senior scout. As a senior scout, I will deliver the scout oath and law and the senior scout motto and slogan. I will be familiar with the Constitution of the Philippines, especially my rights and obligations as a Filipino citizen. I will share my responsibilities to my home, school, church,
believe verily in the unity with the brethren and the spirit of the Saldo. I will work to serve my religion and heritage, our capabilities, and enjoy my one by our sacrifice, safety, and faith for our forefathers. I will do everything in my power to pass on their religions to the next generation. Ready, roll! Na, suksok, tawad! Suksok! Tawad! At kaliwa, at kanan, na! Sa, na! Slong! Tawad! Okay, so, please binuang ang Andres Bonifacio Day. Sino ba si Andres? O, Jimenez? Siya po ang unang representante ng Pilipinas. Ano daw? Ako ang unang representante po. Revolutionary. Aside from that, sino ang may alam kung sino si Andres? Okay. The guy, apelido mo, ano? Okay, so, ano ang idea mo tungkol kaya? Okay, so ama ng katipunan. Aside from that, kadalasan saan ninyo makikita si Andres? Saan ninyo makikita si Andres Bonifacio? May coins ba kayo? Kasi umano. Meron kayong coins? Ayan mo. Sige nga, tingnan niyo kung anong coins makikita niyo si Andres. Photo of portrait. Alam mo naman ako paano ko yun. Namin siya dito. Ay, dito siya. Saan? 5 pesos po. Sa? 5 pesos. 5 pesos? Are you sure? Siguro, sino may coins sa inyo? Sige nga, tingnan ninyo. Sige. Okay. Sa 10 piso siya, makikita. Pero noong 90s, nasa 2 piso siya. 2 piso coin siya, makikita ko yung malaking coin. So yun, ngayon nasa 10 piso siya. So sino nga ba si Andres Bonifacio? Alam ko, marami sa inyo nakakakilala sa kung sino siya. Siya yung ama ng katipunan, pero yung mas malalim pa, bakit nga ba siya ay tinaguriang ama ng katipunan? Sige nga. Okay, very good. Siya ang nagtatag ng TKK, Alam ko, grade 6 ninyo? Pinag-aralan yan? So, mayroon kayong idea. Marahil alam natin kay kung sino, yung mga taong ito, yung taong ito. Subalit, nararamdaman ba natin ang naramdaman niya sa kanyang pagtatag ng isang katipunan? Nararamdaman ba niyo yun? Sir. Hindi. So, anong kinakailangan natin gawin para lubusan natin maunawaan kung bakit inialay niya ang kanyang buhay sa Pilipinas? Anong kinakailangan natin gawin? Aside sa mag-aral, aside sa makilala siya, ano pa ang kinakailangan natin gawin? Para sa akin kasi isa lang. Mahalin mo ang iyong bansa. At tayo mga Boy Scout, tayo ang nagre-represent sa ating mga kaidaran, para ipakita ang tunay na pagmamahal sa ating bansa. Tingnan mo yung mga uniforms ninyo. You represent the Philippine flag, which, bakit nandyan sa dibdib ninyo? Bakit nasa dibdib ninyo yan? Kasi, malapit sa puso. Dapat sinasa puso ninyo. Yun yung sinasabi ko, ang pagmamahal, ay dapat isinasakilos. Hindi yung nakasuot ka ng Boy Scout. Subalit yung kilos mo, yung gawain mo ay taliwas sa sinumpahan mo. Ang ibig sabihin niya, hindi mo alam kung ano yung layunin mo. Ano bang layunin natin mga Boy Scout? To serve
duty to God, duty to others, and duty to self. Di ba? Kasama na doon ang ating Scout Outland daw, di ba? Sa Republika ng Pilipinas. So ayun, sino nga ba si Andres Bonifacio? Ano? Siya ay pinanganak noong November 30, 1963. At siya ay pinatay, kasama ang kanyang kapatid si Procopio noong May 10, 1897. Siya ay Pilipino makabayan at evolusyonaryong napakikita natin sa 10 piso. Kaya tanong ako sa inyo, binansagan bilang ama ng katipunan at nagtatag, at naging supremo. Pag sinabi natin supremo, siya yung pinakamataas, siya yung president. Okay, sino nga ba si Andres Bonifacio? So ayun, siya ang nagtatag ng KKK upang makipaglaban at upang palayain ang ating bansa sa kamay ng mga so ayun. So, dalawa sa kapatid ko ay lawyer na. So, I'm also a teacher ang maraming pagpunan. So, kapag nagsimula sa mahirap, kasi mahirap talaga, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap kung wala kang pangarap. Mahirap gawin ang pangarap, or mahirap mahirap abutin, pero wala tayong magagawa eh. Kung hindi natin maaabot, mananatili tayo sa baba. Diba? Sino ba yung gusto na maging mahirap habang buhay? Hindi rin natin pwede sisihin ang mga tao, yung mga magulang natin, dahil mahirap sila. Diba? Kasi nilagay tayo ng Panginoon na kung saan may purpose tayo. Hindi mahirap na ipinanganak, o hindi mali ang ipinanganak kang mahirap, pero mali kung mamatay kang mahirap. Bakit? Kasi pinili tayo ng isip at kilos loob para gawin ang tama, hanapin ang katotohanan at gawin ang mabuti. Ano bang mabuti? Magtrabaho ka, mag-aral ka ng maayos, di ba? Kasi may isip ka naman eh, free ang pag-aaral. Pero kung hindi mo gagamitin yung isip mo at ang kilos mo para sa mabuting paggawa, ay walang mangyayari sa atin. Diba? Sino mga honor students dito? And that is the reason why, guys. That is the reason why pinupush namin kayo sa Boy Scout na mag-aral. Bakit? You are representing the Philippines. You are representing those 12 points. Tama ba? Ano yung 12 points natin? Loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. Meron ba doon smart? Wala. Pero if you have respect to yourself, gagawin mo maging matalino. Diba? Kung may pananalig ka sa sarili mo, may paniniwala ka sa sarili mo, gagawin mo ang sarili mo matalino at kalaunan na ikaw gugustuhin mo na maging successful. Kasi kung hindi, kaya minsan may nakikita akong mga Boy Scout na I am not actually degrading kung ano yung naabot nila. May mga dahilan sila na. Subalit, ang tanong ko palagi, anong ginagawa ninyo? Okay, sabihin natin Eagle Scout ka. Pero bakit hindi ka successful sa career mo? Di ba? Sir, mahirap kami. Mahirap. Diba? Wala kaming pera. Anong ginawa mo? Diba? Wala kang ginawa para magkaroon ka ng support sa sarili mo. Sir, mahirap eh. Paano mahirap? Hindi naman pwede na ikumpara natin yung buhay namin sa buhay nila. Pero, that is the reason why we have our intellect. Meron tayong utak. Kung nahihirapan ka, mag-aral dahil wala kang pera, marami yung mga working student. Diba? Marami yung mga pwedeng pagkakitaan sa tamang paraan. Yung iba nga nagtitinda, pumupunta sa mga mall, sa mga tindahan, for example. Sir, bilhin mo na itong suporta lang sa pag-aaral ko. Diba? So ako bumibili ako nun. Totoo man yung sinasabi nila o mali. Out na ako lang, malay natin totoo. Diba? So you have to support them. Kasi yun yung
pangarap nila eh. Sabi ko nga kanina, may hirap sa pinakamahirap ang maging mahirap. Anong gagawin natin para ma-achieve natin? Tulad ng sinasabi ni Andres Bonifacio, bagamat nakita niya ang sitwasyon ng Pilipinas noon, hindi siya pumayag na mananatili tayong alipin. Ganon din tayo. Hindi pwedeng maging alipin tayo sa kahirapan. Hindi pwedeng ganon. Hindi tayo pwedeng maging alipin sa kamangmangan. Bagamat mangmang siya, mahilig naman siya magbasa. So, ayun. At nang itinatag ang La Liga Filipina, sumapi siya kasama si Apolinario Mabini bilang utak ng Katipunan. Isa siya sa may pinakamatinong tao, sa Katipunan. So, ayun. Siya ay may diwa ng paghihimagsik laban sa malupit na pananakop ng Kastila. Kaya kung hindi siya nagtatag ng KKK, anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari sa buong Pilipinas? Ano daw? Mananatili tayo nasa poder ng Espanyol. Hindi natin alam kung ano yung kaiinat na. Pero tingin nyo, may kalayaan tayo. Kinakailangan ba natin pahalagahan ang kalayaan ay biniyaya sa atin? Sa paanong paraan? Kasi mayroon din ito, may malaya, mahal ko ang Pilipinas. Tama naman. Pero as I said, your character reflect sa mga actions na ginagawa ko. Sa class ko, nagtatanong ako sa kanila dito kung sino yung matalino. Nagtatanong ako sa kanila kung sino yung mga mahal ang magulang. Lahat sila nagsasabi mahal nila ang magulang. Diba? Kung mahal ninyo ang magulang ninyo, anong ginagawa ninyo? Bilang isang mag-aaral, to make them proud. Mag-aaral ng maayos. Sigurado kayo? Nag-aaral kayo ng maayos para maging proud ang magulang ninyo? Sige nga, sabi ko, tingnan natin kung ano yung mga outputs ng mga activities ninyo. Yung iba wala mang output. Tapos sasabihin mo maganda yung magulang mo. No, you're lying. Why? Because as I've said, if you love your parent, hindi kinakailangan may proof ka sa kanila. Ipagmalaki ka nila. Hindi lang yun. Ipakita mo, bagamat hindi natin dito, I don't know kung sino nagsasabi sa mga magulang na mahal sila. Awkward para sa atin, sa mga edad natin. Pero ang totoo niyan, hindi mo masama yun. Ang totoo niya, kahit di mo sabihin, pwede mong itatraman sa kanila. Sa paanong paraan. Dahil sa pag-aaral maayos, pagtulong, hindi na kinakailangan, actually, hindi na kinakailangan mag-ring Boy Scout tayo. This is just a formality to lead you, into that certain or specific, role bilang mga bata. Pero kahit, bilib ako sa mga bata na gano'n, kaya nilang ipakita sa mga magulang nila. Tulad ng pag-aaral nila, Simple as that. Ang saya ng magulang kapag saan kayo sa honors, ang saya ng magulang kapag nakikita nila na behave yung anak nila, napupuri yung anak nila, di ba? Diba? So, ganun lang. Hindi natin kinakailangan magsalita, kinakailangan natin ipadama. Tulad ni Andres Bonifacio, mahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang mga Pilipino, that is the reason why pinaglaban niya. Ibinuhis niya ang kanyang sarili para sa kalayaan ng buong Pilipinas. Sino ba siya? Nag-iisang tao lang. Diba? Dahil nga sa ang kanyang layunin ay maayos, marami ang kanyang tagasunod. Sa Boy Scout, alam niyo guys, hindi na sa atin ng Boy Scout. Pero bakit sumunod tayo bilang Boy Scout? It's because of the objective. Ano ang objective natin? Ganon din siya, mayroon siyang layunin, palayain ang Pilipinas, Okay, Katipunan, nakakatawaan sa magsikan at upang maging wasto at panatag sa kanyang adhikain kalayaan ng bayan, para sa kanyang bayan. Nag-iisa lang siya, tinulungan lang siya ng mga tao dahil sa kanyang layunin na mabuti. Okay, noong 1892, matapos na kay Vincent, Dr. Rizal sa Dapitan, itinatawag ni Bonifacio ang Katipunan o kilala bilang KKK, isang lihim na kapisanang panghimagsik na naglahon ay naging sentro ng hukbong Pilipinong paghimagsik. Subalit,
Sa pag-aaral ninyo, maraming blocks yan. Sometimes we only know our objective. For example, ito yung objective nito. Anong objective ninyo bilang mga pag-aaral? Ano? Makapagtapos. Sa pagtatapos niyo, sa objective niyo, marami pang mga objectives yung mga nakadikit dyan. Matulungan yung sarili, matulungan yung pamilya, matulungan yung mga barkada, mga pamangkin, mga kapatid. Di ba? Andyan yan. May ba? Pero, marami sa atin ang alam lang ang objective. Hindi nila isinasa puso. Ganon din ang mga Pilipino. Mahal natin ang Pilipinas, pero paano? Kinakailangan natin isa puso. Anong mangyayari kapag hindi natin isinasa puso? Magkakagulo tayo. Tulad ng nangyari kay Andres Bonifacio. Sino ang pumatay sa kanya? Si Emilio Aguinaldo. Okay, mula sa order ni Emilio Aguinaldo, kay Mariano Noel, sumulat itong si Mariano Noel dito kay Procopio, sino to? Dito kay Lazaro Macapagal para patayin sa Cavite si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio noong May 10, 1897. Di ba sinasabi nila makabayan si Emilio Aguinaldo? Makabayan din yan. Si Mariano. Makabayan din to si Lazaro. Pero bakit magulo? Bakit hindi nagkakaisa? Si Marcos makabayan. Si Duterte makabayan. Pero bakit magulo? Anong problema? So dito sa atin, bagamat yung mga grade 7, bagamat nauunawaan namin na hindi ganun kadali baguhin yung sarili. Naniniwala kami na balang araw matutulungan din o makikita ninyo din ang halaga ng mga senior scouts ninyo. Si Aramis, si Aldon, si Gia, si Eric, si Henry, si Micah, diba? Si Nano. Makikita niyo ang halaga nila balang araw kasi sila yung mga model natin. Hindi natin sinasabi na perfecto, walang perfecto. Pero sinisikap nilang maging maayos sa mga grade 7, tandaan niyo yan. Ang dami kong naririnig na mga complaint sa mga teachers ninyo. Andiyan yung backstabbing, andiyan yung pasaway sa classroom. Sobrang dami. Pero, naniniwala kami na dahan-dahan natin babaguhin yan. So, yun lang sana maunawaan natin ang ating objective bilang mga Boy Scout at bilang mga mag-aaral. Gagapang tayo para maabutin yung pangarap natin. Paglalaban natin ang ating bansa dahil mahal natin ang ating bansa. Bilang mga Boy Scout, pinapangako natin yan sa ating Scout Oath and Law. Andun din yan sa ating mission and vision. So, ayun. So, this time naman, tinatawag ko si Heaven para sa kanyang, tama ba? Sa yung activity for today about the right etiquette, socialization. This is also part, socialization day din kasi ngayong araw. Tama ba? Okay, Heaven. Please proceed. Do you have your presentation? Okay, Scouts, good morning! Sir, good morning, sir! Okay, now, nag-lunch ba kayo? Sir! Yes, sir! Okay, so Scouts, good morning! Sir! Good morning, sir! Okay, so baka nag-iisip kayo, bakit good morning? Bakit good morning? Even though it's 1 na, di ba? Or 2 p.m. Bakit kaya good morning? Sino? Okay. Bakit good morning? Yes. Sir, because morning represents being prepared. Being prepared. Kasi ano ba yung motto natin? Laging handa. So, if ever nasa morning, ano ginagawa niyo pa pag morning? Nag-ready. Naliligo, nagbibihis, ano pa? Nagtutoothbrush, you are getting ready for the rest of the day. So it means, kaya palaging good morning, even though good night na,
or evening na, sinasabi palagi natin, good morning, it is because it represents the scouts being prepared always. Do you get that? Sir, yes, sir. So, yan na, alam niyo yung reason kung bakit good morning. Okay, so scouts, good morning! Sir, good morning, sir. Okay, so dahil dyan, pwede ba request everyone to please stand up? Para mas maging ready tayo, pwede tayo mag-exercise. Okay, yung mga officers natin, pwede kayo sa harap. Si Angelo, si Avery, sa harap. Sa harap. And then si si ano? Ikaw, si yung nakasalamin. Okay, Wendell, punta ka dito. Ito na nakita. Sugat na ba ito? Tama daw. O yan. Ay, wala pa pala. Excited na si, ano eh. Ba't tayo? Angelo eh. Dapat pa sumuna. Kung sino hindi sasayaw, ano ha? Kailangan lahat. Sasayaw ha? Sige na naman. Sige na naman. Okay, excited na excited. Excited na ba kayo? Sir! Okay. Let's go! Let's dance! Messenger of Peace! Okay, okay. Tingnan niya, okay. Nasa likod ka. Hey! 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 Yung mga officers, dapat kayo yung energetic dyan. Yan. Hey, hey, hey. Okay, nakatok pa rin ha. Yan. Kailangan din yan for physical physical fitness. Uy, galaw-galaw. Yung mga ano ha. Kita-kita dito. Kung sino hindi gagalaw, siya mag-isa lang sasayaw dito. Oo. Yung dalawang pumatok dyan, sayaw din. Kantayin nyo rin. Hindi namin kapilala na yun. Ayaw mo kamay yan, oh. Wala.
So, okay, sit down. Huwag na, sit down na. Kasi yung bola. Okay, so this time, na-enjoy nyo ba? Yes, sir! Hingin ka nyo ba? Breathe muna kayo. Breathe. Inhale. Exhale. Inhale. Shout. Okay. So this time, we will play a game. So ang pangalan ng game na to is... Ang pangalan ng laro na to is Mainit na Bola. Mainit na Bola. So this game, magpapasapasahan lang kayo ng bola. Pero imagine yung bola na to mainit. So magpapasahan kayo. So there will be music playing. While the music is playing, you're gonna pass it around. Tapos pag na-stop yung music, kung kanino na-stop yung bola, siya yung taya. Hindi naman tayo, may papagawin lang tayo. May papagawa lang tayo, okay? Okay. Ayan o. Ginawa pa namin to. Diyan lang o. So yung basahan, anong gusto yung basahan? Pag ganun. Pag ganun daw. O simula dito kay Aramis, tas ganun yan ha. Tapos kung kanino maiwan yung bola, bawal iba to ha. Dapat yung pagpasahan yung bola, kunyari kamay mo kuya, kunyari ganyan lang. Huwag yung ganun ha. Wala mag-ahagis. Bawal ihagis, okay? Kailangan ipasa lang sa kasama or katabi. Ready na? Okay. Ready? Bahala kayo. Basta pag ganito ah. Yan, straight lang. Huwag yung napansin kanina. Basta pa straight. Pag ganyan kay kuya, ganun mo na lang. Okay? Ready? Music please. Basta, huwag mabato ha. Pwede nyo ibalik sa kasama nyo. Oh! Tayo ka dito, halika dito. Push up! Dito ka. Kuya, what's your name? John Kimmel Binalo po. Let's give it a round of applause for Kuya Nano! Ayan. Sige, dito ka lang muna. Okay, next. Ibang music naman. Bye-bye pa. Wait lang, wait. Wow. Ikaw kuya, picture dito. Kailan na nagka-camera? Ayos mo. Dami dito maalis. Okay, kanina yung bola ngayon? Sige, kayo na bala. Pwede mo rin kahit saan na yung ano ha. Okay, go. Wait lang. Kuya, give me kaya. Camera man ako dito. Tumigil kayo. Ready, go! Dito, saya dito, wala dito. Bigay mo. Yeah! Kaya, alit tayo ka. Anong pangalan ni sir? Sam. San. Ay. Anong tawag nila sa'yo? Rafael. Ano pangalan mo? Siyan na lang. Let's give it a round of applause for Kuya Sam. Okay, next. Sige, tayo ka muna doon. Si kanino? Kaya ate ulit. Wait lang. Okay, ready? Saan yung bola? Number 13, with lots of music, videos, and extras. Hey, next now.
Akisha. Okay, sige. Next. Wait lang. Pili pa kami music. Ayaw namin pa ulit-ulit na music. Okay. Ready? Wag yan. Pangit yan. Hindi kasama ko. Ano? Okay, ready? Wait na, naglo-loading. May na signal. Go. I-subscribe sa'yo. Go, pasa nyo! Hey! Palakpakan, dali! Palakpakan nyo! Ay, pasa nyo sa kapila! Ate! Pasa mo doon! Oh, bawalin ba to? Kuya, halika dito. Ano pa pangalan ni Kuya? O, ayan, si Kuya Simon, nanataya na naman. O, sige, doon ka na sa kulungan. Palakpakan natin yan si Kuya Simon. Okay, ready? One more round. Last round na to, last round. Last round na to. Ready, go! Idol! Dito! Pasok niyo sa kapila! Balikin dito! Sa kapila! Oh! Bawal pa to! Hoy, Mika! Si Mika! Ano ba kala ni Kuya? Ayan, palapakan natin si Kuya Sander. Ayan, sa yung limang si Kuya. Ano kayo dito sa harap? Dito sa harap, dito. Pila dito. Dito ka sa dulo natin. So, ayan, sige, dyan ka na sa gitna. Anong pangalan? John Kimel Binalo po. Simon, sir. Aisha Cortez. Sobrang pala dito. Ayan, Kuya Sander. Ayan, so, dahil anong group ni Kuya? Sa 4 po, 4. 1. Walang 3? Wala. Ayun, sino si Chanel Baltasar? Oh, sino volunteer sa group 3? Baltasar! Oh, dito na. Ikaw na, ayan. So, may representative na yung bawat grupo. So, yung ngayon, lalaroin ninyo is... Wait lang, nakalimutan ko, wait lang. Mag-iisip muna ako. Hindi. Laruin nyo, ang lalaroin natin is... Hep, hep, hooray! Okay, so, alam nyo ba kung paano laruin yun? Pag hep, hep, anong gagawin? Hep, hep, hooray! Ayan. So, sinong matitira sa inyong dalawa may prize? Pero yung prize dapat ibibigay niyo sa grupo nyo. Okay? Okay. So, testing muna. Testing. Okay, testing ha. Hep, hep. Hooray! Oh, mali. Talo ka agad si Kuya. O, dito naman. Hooray! Ayan. So, siguro alam na nila. Okay? Bigyan natin sila ng palakpakan. Dali. Malakas ang palakpakan. Okay. Sige, game.
May price to, akala niya wala. Ready? Dapat ginagamit. Go! Okay. Ay! Sorry, balik ko. O, diba? Napakabilis lang, no? Okay, next! Game. Ready, go! Hooray! 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 Balik na! Last four, oh! Last four! Ay, naku, ang bilis niya naman! Bilis naman! Ayun lang, oh, game! Ready, go! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Ay, nak! Oh! Ano? Pwede ba yun o hindi? Taas ka ba pwede? Siya din manunalo. Majority wins, pwede. Democratic tayo dito, democratic. Okay, sige, ulitin natin ha. Ready, go! Hep hep! Hooray! 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 Hooray! Bagay! Ren! Hep hep! Bilis! Oh, napapagod ako. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Hep hep! Hooray! 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 Ano ba naman yung mga greetings na to? Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Ay, napapagod ako. Sige, game! Pahinga muna. Hinga. Hindi. Hinga muna kayo. Hirapan ako mag ng mic. Ibigay ko nga mag-host dito. Yes! You know! Dito ka. Ikaw ang palaro dito. Sige. Ito, balik tayo. Palit muna tayo ng MC kasi hinihingal na. Balik tayo sa laro. Parehong laro pa rin. Ready? Hep hep! Okay! Oh. Okay. Bigyan na natin ng palakpakan yung nasa tirang tatlo. Tahimik na. Ready? Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Okay, dalawa na lang yung natira. Balikan na doon. Thank you po. Hoy, panalo na! Ay, ang dalawang pogi ng grade 8. Palakpakan naman. Maraming salamat, Sir Avery. Anong group mo? Four, sir! One, sir! Palakpakan sa Group 4 and Group 1. Ayan. Ito, Candy. Ano ka alam mo sa akin? Ayan ha. Surprise. Flip. Oo. Pili mo na kayo. Yung ano pa? Naku, pare gusto nila parehas. So, patupalupik. Wala. Ayan. Talo agad! Ano gusto mo? Ito, sir! Kunin mo na. Tapos yan. Pabigay nyo sa grupo nyo. Palapakan ulit natin sila. Okay. So, maraming salamat. Yung bola. Ay na. Ikaw na natin yun. Ito na trauma natin to. Ito trauma yun, no? Sumana ko galing. Kasi sobra sa amin. Si ate first na Yun lang. Naku. Paano itong miss na escort ko? Wait lang ha. Oh.
Okay, so, yeah, wag na lang. Marunong na. Gano'n naman talaga tayo eh. Mga bagay na unexpected. But is it? Okay, so once again, good morning, Scouts. Sir, good morning, sir! Ayan. Okay, so, ano, Pipiri, subukan mo open yung messenger. Para ma-open lang yung... Para ma-open yung presentation, sayang naman kasi. Hindi ma-open, sir. Yung messenger na lang. Yung messenger. Nasaan? Ayan, okay, so, tanungin ko muna, sino dito ang mga grade 7? Madami. Grade 8. Grade 9. O, syempre, yung mga ano yun. Grade 10. Grade 11. Ayan. So, thank you. Ayan, si Sir Aldon Basco. Magka-batch kami last year, grade 10. So, hindi pa makakilala sa akin. Ako si Scout Heaven. Kahit di ako mukhang Heaven, okay lang. Kasi yung pinangalaan sa akin ng magulang ko and I'm proud of it. So, you should be proud of yourselves. Okay. So, madaming grade 7. So, ito yung first year nyo being Senior Scouts. 2 years, sir. Yes, sir. 2 years. Grade 7. Pag grade 8, 2 years na. Okay. So, sa tingin nyo, anong date ngayon? November 30. So, ang holiday natin today is about Bonifacio Day. So, anong natutunan nyo yung sa sinabi ni Sir Carlo? Pagmamahal sa bayan. O, pagmamahal sa bayan. Tungkol kay Bonifacio. Sige, tungkol kay Bonifacio, yes sir. Yan, ama siya ng Katipunan. Ano to? Dianala? Kapilita mo, Dianala. O sige, sino pa? Ate. Sir, siya po yung dapat unang president ng Philippines. Yun. Siya dapat yung unang presidente pero ano nangyari? Hindi siya na binoto. Hindi siya kinikilala. Sino pa? Ano pa? Kuya. Yan. Yan. So ano ibig sabihin ng KKK? Isa lang. Ikaw. Itong winner. Taas-taasan kagalang-galangan ng anak ng Katipunan. Oh, very good. Ayan. So yun ibig sabihin ng KKK. Ano ginawa ng KKK? Kahit pag-revolve sila. Pinalaya yung... yan. Nakipaglaban sa mga... Espanyol. Sige, ano pa? Ano pa ginawa ng KKK? Yun na, okay. Dahil lang natin. Wait lang. Ads muna. Paano sir? Wala. Yung pagkilala, ano pa? Communicating, very good. Ano pa? So siguro parang medyo familiar din naman kayo about social. Social in Tagalog, panlipunan. Kaya meron tayong AP. Araling panlipunan in English, social studies. Next po. Hanggang sa ano? Next pa. Yeah. So ito yung definition about socialization. So siguro medyo nakakaintindi naman kayo ng English. Socialization is the process. What do you mean by process? It means meron pagdadaan ng proseso. So hindi siya mabilis. Medyo matagal siya. So meron there is steps that needs to be made by which people learn how to, ano yung word? Behave. Yung binabasa ko. People learn how to behave. So it means socialization reflects on your
Behavior. Ano ba yung behavior? Ito yung kinikilos natin. Do you know that? Alam niyo ba yung habang naglalaro kayo, pinag-observant kayo? How you behave, how you act during games. Of course, yung iba may masaya, yung iba naman sobrang saya. Yung iba naman sobrang excited, yung iba naman sobrang. So to the point na sobrang nakakagulo na sila. Di ba? May iba, nagtutulakan. Yung iba, nakakasakit na ng katabi. Di ba? Nagugulo na yung lugar. It's normal. But that is what our behavior, especially in socialization. And that is, alam natin, in socialization, behavior is one of the very concept. Pag nakikipagkilala ka, pag nakikipag-usap ka sa tao, behavior is one of the best or one of the concepts na titignan. Kunyari, si Aramis, kakausapin ko siya. Kunyari, hindi ko siya kakilala, stranger. Nag-usap kami. Pag medyo makulit ako sa tingin nyo, sasagutin niya ako? Hindi, di ba? Pero if I approach him nicely, hi sir, pwede po magtanong, sa tingin mo sasagutin ako? Yes. Kung maayos yung behavior natin, we will make a socialization. Okay? So ano pa? In a way that is accepted by society. What do you mean by society? Lipunan. People that Tayo. Pwede rin yun. Yung a school is a society. Tayo, society tayo. Yung mga tao sa labas is a society. As whole Filipino people, it is a society. It is also a community. Ayan. So, sa tingin nyo, if you have this behavior, meron sa ibang tao hindi accepted yung behavior mo. Kaya meron tayong tinatawag na tatlong types of people. Una, introvert. Yung isa, yung opposite na introvert, extrovert. Yung gitna, Ambivert. ambivert. Ano ibig sabihin ng introvert? Intro. Mahihain. Or mas prefer yung mag-isa. Mas peaceful. Yung gusto niya lang, mag-isa lang. Or konti lang. Yung extrovert. Yan. Yung madami. Gusto palagi maraming tao ang kasama. Yung ambivert, balance. Parehas lang. So, sa tingin mo, na yung gusto ng introvert, ay gusto rin ba ng extrovert? Hindi, di ba? Yung gusto rin ba ng extrovert, gusto rin ba ng introvert? Hindi. Kasi nga, gusto ng introvert, siya lang mag-isa eh. Pero gusto ng extrovert, kakasama lahat. Kaya dapat ambivert, okay lang. Wala siyang problemahin. So, in a way that is accepted. So, meron tayong behavior na minsan hindi accepted ng mga tao. Kunyari kayo, mga bata kayo. Meron mga bagay na ayaw ninyo. Tapos meron din sa mga matatanda na ayaw rin ng behavior sa mga bata. Ano yun? Sa inyo, ano yun sa tingin mo? Makulit. Ano pa? Maingay. Hindi nakikinig. O pasaway. O diba? Kayo naman sa tingin nyo, ano yung ayaw nyo sa mga matatanda? Stricto. O, ano pa? Madaldal? Parang kayo ngayon madaldal. O, ano? Sige. Wala. Joke lang. O, yun. So, yun yung mga bagay na merong mga bagay na ayaw nyo sa kanila, tapos may mga bagay din na ayaw nila sa inyo. But in socialization, dito nyo malalaman, this where you will learn how to communicate with them, or how to socialize with them without offending their ayaw, yung mga, or without violating the things that they don't want. Dapat dito matutunan ninyo kung paano makipag-usap sa kanila na wala kayong vina-violate, wala kayong na-offend sa kanila. Okay? So it involves learning the values. Dapat natututunan nyo yung values. Habits. Ano ba ibig sabihin ng habits? Oo, mga ginagawa, mga nakasanayan. Parang everyday ginagawa ninyo. Katulad ng study habits. Sino may study habits dito? Ako study habit. Meron kayo study habits? Oh, and attitudes. O yan, attitudes na naman tayo. Minsan may mga bagay, yung sa classroom pa nga, meron tayong mga classmate na ayaw natin yung attitude nila. Pag pumasok sila,
Jollibee. Pangit na yung trato natin sa kanila. Ayan, attitudes of a society and developing the skills and behavior that are considered appropriate for a person's role in that society. Okay, so ngayon, kunyari, so manghihingi ang volunteers. O, ayan, Aramis. Ayan, kunyari si Aramis, teacher siya. Kunyari teacher ka. Kunyari ka teacher. Ayan, teacher. Tapos ako kunyari student. Sabi mo, kakausapin ko siya ha. Kakausapin siya, hey sir, kamusta sir? Sa tingin niyo maayos ba yun? No. No. But, pagka to, let's say ganito, sir, hello po. Good morning, sir. Bless po. Oh. Sa tingin niyo, maayos na socialization yan? Yes. So, dapat ganun tayo. Okay, thank you. Ayan. So, ganun dapat yung pakikipag-usap, pakikipag-socialize sa kanila. Iba naman yung pag sa atin lang. Diba? Sa inyong kapwa scouts. Katulad ng ginawa niya, naglaro kayo. Diba? Binaton niya na lang yung bola. Pero kung binatuhan, siguro, kung si Avery, sinama ko sa inyo sa table nyo, sa tingin papatuloy nyo sa kanya yung bola? Hindi, diba? Baka ganun nyo pa yung bola. Sir, ganun. Diba? We treat them in a different behavior. Because that is how we socialize. Hindi pare-parehas yung trato natin sa tao. Minsan, dapat binabago natin. O, ano pa? Sa tingin, sino pa dapat yung mga taong tinitreat natin in different way? Sino pa? Parents. Ayan, matindi yan. Parents. Saan ba yung parents natin? Saan natin nakakita? Sa bahay. O, ito. Ito, kwento sa akin ito ni Sir Carlo. Convicted ako doon sa sinabi niya. May mga minsan ako sa buhay ko, especially when I was grade 9, scout na rin ako noon. Marshal ako ng grade 9. Representative ako grade 9. Pagdating sa scouting, ang bait-bait ko. Snappy ko. Ang ganda ko mag-uniform. Tapos ang ganda ng administrative namin sa annex. Tapos pagdating sa bahay, yung gamit ko, nakakalat lang. Tapos yung mga plato, di pa nahugasan. Sa tingin nyo, okay ba yun? Hindi. Ano ba dapat ginagawa ninyo? Naglilinis. Remember your responsibilities at home. Dapat balance. Okay? Kasi yung bahay nyo, pag pumasok, let's say, binisita ko yung kwarto ni Aramis. Kung ano yung nakikita ko sa kwarto niya, yun yung reflection niya. Diba? Kung kunyari nakikita ko, madumi yung gamit niya, magulo yung gamit niya. Sabihin, yung tao na to, magulo din. Kasi yun yung nakita ko sa bahay nila eh. Siya lang yung inaano ko kasi siya yung kilala ko dito. Sorry. Pero ganun, diba? So, sana, you make your parents proud na sabihin ng anak na, Boy Scout, nasa scouting yung anak ko, tapos pagdating sa bahay, pinaninindigan. Pinaninindigan niya yung pagiging scouting. Pagiging scout niya. Ayan. So, pakibasa yung first line sa baba. Ikaw, Aramis. Yeah. It is the activity of mixing socially with others. Yeah. Thank you. Ayan. So, it is an activity of mixing. Pag sinabing mixing, may iba't iba. Pwedeng matatanda, tapos pwedeng bata, pwedeng estudyante, pwedeng teachers. May na to. Pwedeng grade 7, isama sa grade 8. Yung mga magsasama-sama na yan, sila ay makikipag-socialize. So ngayon, ituturo lang natin how we are going to socialize in a practical way. Hindi natin pag-uusapan kung ano ba epekto nito sa bata. Hindi ganun. Kasi hindi naman ako science teacher or anything. Ituturo lang natin how do we properly communicate with other people. Okay? How do we approach people? Kasi kayo, mga scouts kayo. Ang pangit naman, pag may sasabihin ng mga teachers, yung mga scouts, mahirap kausapin, magulo kausap. O kaya naman, kasi one time, may binisita kaming scout sa Bangkal. Alam sino nakakalang barangay Bangkal? Di ba may high school doon? So may nakita akong scout doon, kinausap ko siya, tapos nakagano lang siya. Sir? Ano yun, sir? Di ba?
So how is that gonna affect the institution itself? Paano maapektuhan yung scouting nun? Diba? Parang, di ba ang pangit tignan? So dapat makikipagsalita or makikipag-usap tayo in a proper way. Unang-una, tandaan nyo to, una, is that first we listen. We cannot communicate without listening first. Paano, kung tinanong ka, paano kung di mo marinig masyado yung tanong? Di ba, sagot ka na ng sagot, di mo alam na ang layo mo na pala sa topic. Di ba? So just first you listen. And after you listen, ano gagawin mo? Siyempre, doon ka na sasagot. Now, if you're gonna answer, make sure that dapat na hindi lalayo sa topic. Okay? You're not gonna go away from the topic itself. Let's say, for example, tinanong ka, Sir, paano po maging scout? So, syempre, sasabihin mo sa kanya, it is a total commitment to serve the country itself, to serve the Filipino people. Hindi madali maging scout. May maraming puyat, maraming dapat gawin. Okay? Kami dati, lalo na yung sa grade 9, marami kami pinagdaanan. Alam mo yun ba, di ba, Iberi? Ayun. So, marami kami pinagdaanan. Lalo na sa principal. Sa Poging principal. Pero anyway, so, marami tayong pagdadaanan. But still, you tell these people, sasabihin mo yung proper process, sasabihin mo ganito, kailangan mo ng ganito, kailangan mo maging honor para maging scout. Di ba kailangan maging honor? Pero grace lang muna tayo ngayon. So, you try your best to be honor. Okay? So, ano una? Ano unang gagawin una? Listen. Dapat makinig. Okay? Next is, ayan. It is the process of learning to behave in a way that is acceptable to society. Ano ulit? Behavior. It is always behavior. Kapag may nagtanong sa akin tapos medyo parang makulit siya kumilos, or parang yung pagtanong niya parang pang joke lang, hindi ko sasagutin yun. Kaya ikaw, kuya, tinanong ka ng bata, sabi niya sa'yo, kuya, anong pangalan mo? Ginaganong lang. Sa'yo mo sasagutin mo? Hindi, no? So we always act towards behavior. Yan, so learning to behave. Lalo na pag mas mataas yung kinakausap natin. Sa tingin kasi Sir Iber, pag kinausap niya, di ba, dapat maayos. Hindi yung parang tropa lang. Lalo na pag sa teachers. Di ba? Pag kinausap niyo, hindi dapat tropa lang. Minsan yan yung nagiging issue. Ginagawa natin tropa yung teachers. Remember that they are teachers. They are their educators. And lastly, mga parents natin. Ayan, dapat talaga may respeto. Dapat di natin kinakalimutan yung po at opo. Yan na yung nawawala eh. Minsan, pag uuwi ng bahay, galing school, bubuksan na ng pinto, tapos babato ng gamit, uupo na doon sa higaan, o kaya hihiga na sa higaan, hindi man lang nagmano sa magulang. Hindi man lang Nay, nakauwi na po ako. O kaya naman, hindi ba humalik sa nanay. Sino humahalik sa magulang dito? Yan, dapat ginagawa niya, huwag niyong ikakaya. Minsan nahiya tayo eh. Amin ako din naman, nahiya dati. Pero, we'll learn. Ayan, behave in a way that is acceptable. Katulad nga sinabi ko kanina, may mga behavior tayo na hindi acceptable sa iba. Meron din behavior na acceptable sa iba din. Okay? Lalo na yung sa dalawang types of tao. Extrovert and introvert. So, hindi pwedeng magsama yan, dalawa na yan, di ba? Hindi pwede kasi meron silang complete opposite behavior. Pero but because of socialization, dapat mapapatutunan nyo how you are adopting or how are you going to learn to socialize with them. Etong last point, ito pinaka-importante. Socialization, it is an organization. Without socialization in our organization, pag walang socialization, walang organization. Kung walang
pakikipag-usap, walang pakikipagsalamuha, walang pakikipag-interaction with another people or other people, there would be no organization. Sa tingin niyo ba ang scouting nagsimula dahil gusto lang ng tao? Hindi. Meron socialization na nangyari. Meron pagkikipag-usap. Meron nangyaring interaction within many people itself. Diba? Kunwari, yung mga sundalo. Diba sino na, in the brief history of scouting, sino nag-found ng scouting? Baden-Powell, sinabi niya. Baden-Powell. Sa tingin nyo, siya lang ba nagsimula ng scouting? Hindi, nakipag-usap siya sa mga tao. He did socialization with different people. That is how an organization is made. Ganon din sa Pilipinas, ganon din yung kalayaan natin kay Andres Bonifacio. Diba? Nakipag-socialize siya sa mga Pilipino, sa mga farmers. Diba? Farmers yung mga kasama niya ng mga sundalo, ay mga milisya. Yung nakipaglaban sa kalayaan ng Pilipino. Nakipag-socialize niya, sinabi niya sa mga Pilipino na inaabuso tayo ng mga Espanyol na ang kailangan natin gawin ipaglaban yung ating bansa, ating kalayaan. Nakipag-socialize siya sa mga tao. Hindi lang yun. Because of socialization, nabuo din yung Philippine government. Of course, yung socialization, medyo imbis na purpose ng socialization nila is para umangat yung Pilipinas. Ano nangyari? Bumaksak. Bakit? Kasi ano nangyari kay Bonifacio? Pinatay. Kasi nag-socialize yung mga kalaban ni Bonifacio eh. Sabi nga, oh, patay natin si ano, ganito. Diba? But because of socialization, there is organization that has been made. And without us learning how to socialize, walang mangyayari. That's why we want you to learn how to socialize with people. How do we interact with them? Lalo na pag may medyo mataas na posisyon na tao. You will never learn if you are not going to start it. Dapat, you will learn how to talk with them. Kasi kapag kinausap mo yan, marami ka nang matututunan. Diba? Sabi sa quote, nakalimutan mo sino. Sabi niya, surround yourselves with 5 smart people and you will be the 6th one. Kapag pinaligad mo yung sarili mo ng 5 matatalinong tao, ikaw yung magiging pang-6. Why? Socialization. That's how important socialization is. Ngayon, alam niyo na purpose ng socialization. Minsan naman, paano ba makipag-socialize? Huwag kayong mahiya. Minsan ganun eh. Huwag kayong mahiya na makipag-socialize. Diba? Minsan sa mga meetings, sa groupings, that is one example of socialization. Lalo na ito, pumunta tayo dito. This is one big part of socialization. Nakikilala mo yung mga kasama mong scout. Nakikilala mo yung kapwa mo scout. At the same time, natututo din tayo of scouting. Di ba? Natututo tayo skills. Natututo tayo ng iba't ibang concept about scouting. So, yan lang naman. Socialization. It is the activity of mixing socially with others. It is the process of learning to behave in a way that is acceptable to society. And lastly, it is an organization. Okay. So, yun lang naman ang socialization. So, meron bang mga tanong? None. Okay. So, kanina yung ginawa nyo na FF Hooray. Sino nag-FF Hooray? Ayan. So, the way, di ba, nag-enjoy kayo? Sino ba nag-enjoy? Baka meron din nag-enjoy. Kasi ulitin natin para di wag na. Gusto niya yung sayaw na yung paulitin natin. Ayan. So, habang may naglalaro kanina, isipin nyo kanina, reflect, flashback. Flashback. Isipin nyo yung nangyari yung 5. Habang sila naglalaro, yung iba sa inyo, di ba, nanonood kayo. Yung iba, tumatawa. Yung iba, sabi, uy, si ano, ba ganyan magsalita. O, di ba, may gano'n, may narinig ako. Yung iba, sasabihin, yung iba natawa, yung iba napapatalon sa tawa, tapos yung iba naman tinatawanan niya yung
yung katabi niya kung paano siya tumawa. Yung iba naman nagja-judge. Grabe naman to mo. Di ba? But, you are learning the people around you. And that is socialization. Di ba? And, the way socialization, yung paano kayo nakikipag-socialize, dun din nade-develop yung inyong sarili. Kasi you're learning about different people. Na-realize nyo yung ibang tao, ganito yung way of talking nila. Na-realize nyo yung iba, ganito yung way of laughing nila. Yung tawa nila, nakakatawa na. Diba? Yung iba, parang tawa, parang parang hayop yung tumawa no? Tunog ng hayop, no? Diba? You learning these people, tapos ma-realize mo, ay may mga ganito palang tao. Yung iba naman, iba yung ugali. Iba yung attitude. Diba? Nakikita na, yung classmate ko pala madaling magalitin. O kaya naman, yung isa naman, madaling matawa. So you are learning these people. Then you're realizing yung iba't ibang klase ng people. And there you can use socialization and how you would interact with them. The more you will interact with people, is the more you will learn socialization. Okay? So sana, you will learn or you will apply in yourselves kung ano yung tamang pag-socialize. Huwag kayong makakapag-offend ng ibang tao. Kasi, yun yung nakasanayan nila. Yun yung way of life nila eh. You cannot change that. Of course, if that is something that is bad, and then you can encourage them to change. But still, it is being acceptable. Dapat nagiging acceptable tayo sa society. So that is all socialization. Okay? So thank you very much. And I hope and pray that you understand something today. Okay, so thank you so much, Heaven. Again, guys, this is so much important about learning how to socialize, So, sabi ni Heaven kanina, this is a process of communicating. This is a process on, a process to how you behave. Tama ba? In the society? A process by which people learn how to behave in a way that is accepted by the society. As a Boy Scout, paano tayo kumilos sa isang society? Sige nga. Sino yung pwedeng sumagot? Paano tayo kumikilos? Sa mga Boy Scout, sa mga student ko sa grade 10 kasi I am so harsh, I don't know. Naka-video ba yan? Yes, sir. So, i-pause mo muna. Wait, last. So, yan. Grupo ng mga tao. At kinakailangan natin mapag-aralan kung paano ba ang proper na pakikipagsalamuha. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung etiquette nito, hindi mo alam kung ano yung proper na pakikipag-communicate, yung proper na pakikipag-socialize, ay naku, patay, lagot na. Diba? Alam niyo yung mga lasing? Nakikita niyo yung reaction ng mga lasing? Diyan na yung matatapang, tapos yung iba, nagiinuman kayo, yung iba umiiyak, tapos yung iba magagaling mag-English. Diba? Bakit ganon? Isa yun sa mga halimbawa na ikaw ay naiiba. Lalong-lalo kapag nakapag-inom ka. Kaya, dinidiscourage ko na mag-inom kayo, lumabas kayo sa mga bisyo na gano'n. Pero kasi ako, to be honest, hindi ako magiging, ano ba tawag doon? Magiging. Okay, so thank you very much po, sir. So, good morning! Good morning, sir! Boy Scouts of the Philippines! Mabuhay! Mabuhay! O sige, dahil dyan, lahat tayo tayo. Yan, so tayo. So siguro naman, have you enjoyed the day? Yes! So dahil dyan, meron akong ituturong bagong song. So itong bagong song na to, actually, action song. Okay? So action song siya. So kailangan nyo ng partner.
Yan, partner ha. Find your partner, oh, dali. Find your partner, find your partner. Oh. Mga babae, partner nyo, babae, syempre. Sir, pwede tumawid sa kabila. O sige, pwede kahit saan. Basta find your partner. Kailangan lahat may partner ha. Lahat may partner. Bawal, walang mag-iisa. Okay. So, makinig. Ganito yung song. Kaya ito din with action siya. So, ito yung partner nyo, ganito. Okay, makinig. Ganito siya. Kamusta ka? Halina't magsaya. Pumalakpak, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot na, humanap ng iba. Yan. Pag sinabi mo humanap ng iba, ibang partner, tapos kakanta ulit. Understood? Ha? Kahit sino na after. Pero una, boy muna yung partner nyo or girl. Sunod, after nun, humanap ng iba kung sino yung pinakamalapit. Okay, kung sino pinakamalapit siya yung partner ha. Hindi yung nasa dulo yung kaibigan mo, pupunta mo. Kung sino yung pinakamalapit, siya yung sunod yung partner. Okay, so gets na yung kanta? Sige, kakanta tayo. Oy, ready. Ano yan? Okay, ready. Angelo, Avery. Okay, ready? 1, 2, 3, ready, sing! Kamusta ka? Halina't magsaya. Pumalakpak, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Kamusta ka? Oy, lahat kayo kumanda. Okay. Trial. Dapat lahat kayo kakanta. Okay? Okay, gets na? Gets? Okay. Ready? Sing! Kamusta ka? Sa inyo! Pumalakpak, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. O pinakamalapit! 1, 2, 3, go! Kamusta ka? Sa inyo! Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Sige ba? 1, 2, 3, go! Pumalakpak, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Halina't magsaya. Ituro ang paa. Last one. Humanap ng iba. Next. 1, 2, 3, go. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot na at maupo ka na. Ayan. Baka naman yung partner na pinuntahan nyo, puro kakilala nyo. Dapat yung mga hindi nyo kakilala. Ayan. Ano natutunan nyo sa song na yun? Kasi, socialization. Kasi, yung una yung partner, kakilala nyo. Saya-saya nyo. Tapos, pagkaikot nyo, humanap ng iba. Pagkatayo mo sa likod mo, syempre, ano ba ng iba? Yung iba mong nakita, di mo pa nakakilala. Pero siya na yung partner mo kasi siya yung malapit sa'yo. So at least, nakita natin kung paano gumana ang socialization. So ngayon, ano oras na ba? 25. 3:35. Si Carlo. Ako din eh. Okay, so dahil dyan, tension! Okay, so dahil dyan, Boy Scouts of the
Philippines! Mabuhay! Mabuhay! Boy Scouts of the Philippines! Okay, so dahil dyan, picture tayo. Marap! Harap dito, hindi sa akin. Doon o dito. Dito harap. Attention! Attention! Na! Zoom! Right! Lutong ito! Dahil sa pagbunot ng matawad. Bunot! Tawad! At sa kaliwa at sa kanan. Na! Sulong! Dan! Palakpakan! Palakpakan! Boy Scouts of the Philippines! Mabuhay! Boy Scouts of the Philippines! Diba? Pasok! Nakapasok na ako. Hindi nga pantay. All of you, take on my command. Let us all raise our hands for the Scout benediction. May the great Scout Master. Great Scout Master! Paanong balik? Bakit may umiikot na kamay? Ready? Rod! Sumabay sa akin. Ayoko nang makulit. Ayoko nang tumatawa. Dito. Naka-attention kayo, di ba? Paanong balik? Excited. Sana, last na to. Let us all raise our hands for the Scout benediction. Galing. Repeat after me. With the great Scout Master. The Great Scout Master! Of all true Scouts. Of all true Scouts! Be with us. Be with us! Until we meet again. Until we meet again.